Ang ginawa ng Panginoon kanina, sino pinagpala ng Panginoon kanina? Amen. Ako'y naniniwala na muli tayong kakausapin, pagpapalain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na ito. Kaya ihanda natin muli ang ating puso't isipan na, amen, tanggapin natin ang ating bisitang tagapagsalita ng masigabot, mainit na pagtanggapa mula Potter's House, Baclaran Church, Pastor Rico Herrera. Kasama niya rin ang kanyang may bahay, si Sister Shona. Check. Amen. Praise God. Isang magandang gabi po muli sa ating lahat. Salamat sa sumagot na isa. Hallelujah muli. Salamat Pastor Tim at Sister Lynn sa opportunity na binigay sa aming mag-asawa. At ang tagumpay po ng Pateros ay tagumpay din po namin. Tayo po ay magkakasamang church. Tayo po ay iisa. At ang Diyos po ay muli, ngayong gabi ay kasama ko po ang aking may bahay, ang pinakamagandang babae sa balat na Lupia. Sa labas na. So, buksan po natin ating mga Biblia sa aklat po ng 2 Korinto, Kapitulo 12. Ang talata po ay 7 hanggang 10. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaidlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't pagkos akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausik, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako ay malakas. Tayo po'y manalangin, Amang Banal, ngayong pong gabi. Muli kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay mo sa aming lahat. Pagpalain mo po ang salita mo, magbukas ito ng mga puso, isipan, magministeryo ka sa aming pong kalagitnaan. At buong ingat po namin, Panginoon, na inihabilin muli sa iyo ang nalalabing sandali at inamin po namin ang tagumpay sa pinakamatamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Palakpakan po minsan na natin. Amen. Hallelujah. Ang salitang oo ay parang musika sa ating mga pandinig. Oo, ang iyong kasalanan ay pinatawad. Oo, ikaw ay aking anak. Oo, ako'y natutuwa sa iyo. Ikaw ang apple of my eyes. Oo, pogi ka. Oo, maganda ka. Oo, tanggap ka na. Oo, mahal na rin kita. Oo, meron din akong damdamin para sa iyo. Pero pag tayo nakakarinig ng salitang hindi, para tayong bulaklak na nanganguluntoy. Sapagkat yung salitang hindi, ito ang pinakang kinamumuhian natin. Ayaw natin ang salitang no. Ito'y masakit sa ating tenga, masakit sa ating kalooban. Sapagkat sa ating isipan, alam natin, pag hindi, hindi pakinabang. Kaya sa lahat ng mga salita, ito ang ayaw nating mapakinggan. Hindi natin matanggap, hindi yun ang ating hinahanap. It is unpleasant in our ears. Dahil pakiramdam natin, pag tayo sinabihan ng hindi, pakiramdam natin, rejected tayo. Ngunit paano kung salit na oo, ang sagot ng Diyos, ang tanggapin mo ay hindi? Anong gagawin natin? Tayo ba'y magtatampo? Tayo ba'y sasama ang loob?
Magbabago ba ang paglilingkod natin sa Diyos? Tayo ba'y lalong lalapit o tayo ba'y mag-uumpisang umagwat sa simbahan? Ayaw natin na tayo tinatanggihan, ang hanap natin ay acceptance, ang hangad natin ay approval. Madalas, sinusukat natin na ang Diyos ay natutuwa sa atin kapag lahat ng bagay nangyayari ayon sa ating kagustuhan. Pero paano kung ang ating mga kahilingan ay hindi napagbigyan? Magtitiwala ka pa rin ba sa Diyos? Maglilingkod ka pa rin ba sa Kanya gaya ng paglilingkod mo? Yung bang init, yung bang alab ng paglilingkod ay mananatili? Meron po akong nakita isang article at ito po'y aking dali-daling isinig. Pumukaw po ito ng aking pansin. Ang pamagat po ng article, When God Said No. Nang sinabi ng Diyos hindi. Babasahin ko na lang po sa wikang Tagalog. Sabi po ay ganito. Hiningi ko sa Diyos na alisin ang aking masamang gawin. Ang sagot ng Diyos, hindi ako mag-aalis, kundi ikaw ang dapat magsuko niyan. Hiningi ko sa Diyos ang pagalingin ng anak kong may kapansanan. Ang sagot ng Diyos, hindi. Ang spirito niya ay kompleto, ang kanyang katawan ay pansamantala lamang. Hiningi ko sa Diyos ang pagtitiis. Sinagot ako ng Diyos ng hindi. Ang pagtitiis ay natututunan, hindi ito kusang ibinibigay. Bunga ito ng pagdaan sa kahirapan. Humingi ako sa Diyos na maging maligaya. Ang sagot ng Diyos, hindi. Bibigyan kita ng pagpapala, nasa iyo na kung ikaw ay magiging masaya. Tama nga naman, dahil may mga tao sa kabila ng pinagpapala, hindi pa rin masaya. Hiningi ko sa Diyos, ilayo ako sa mga sakit. Sinagot ako ng Diyos ng hindi. Ang iyong mga pinagdadaanang pagdurusa ang naglalayo sa iyo sa sanlibutan ito at dinadala ka papalapit sa akin. Hiningi ko sa Diyos ang palaguin ang aking espiritu. Sinagot ako ng Diyos, hindi. Ikaw ang dapat magpalago nito. Ngunit aalisin ko ang mga tuyong sanga at ang dahon upang ikaw ay mamunga. Humingi ako sa Diyos sa mga bagay upang maging masaya ako sa buhay. Sinagot ako ng Diyos, hindi. Bibigyan kita ng buhay upang masiyahan ka sa mga bagay-bagay. Hiningi ko sa Diyos sa matuto akong mahalin ang aking kapwa. Sumagot ang Diyos, sa wakas, naunawaan muli. Bagamat ang oo ay masarap pakinggan, ngunit ang realidad ng buhay, madalas ay hindi ang ating natatanggap. Hindi lahat ng ating mga panalangin ay pinagbibigyan ng Diyos. Hindi lahat ng ating kahilingan ay tinutugon ng Diyos ang salitang oo, maging handa ka. Kung dumating ang oras ng sagot ng Diyos, ay hindi. Pag-usapan po natin, when God said no. Una, pag minsan, hindi binabago ng Diyos ang iyong sitwasyon sapagkat ang gusto niyang baguhin ay ang iyong puso. Si Pablo sa ating teksto ay nananalangin ang kanyang sitwasyon ay magbago. Ang kalagayan niya hindi maganda, meron siyang karamdaman. Isang karamdaman dahilan upang hindi niya ganap na ma-enjoy ang buhay. Isang sakit na humahadlang sa kanya na gawin niya ang mga bagay na gusto niyang gawin. Ang karamdaman ito ang pumipigil na gawin niya yung mga bagay na dati niyang nakasanayan. 3 beses siyang nanalangin na mawala yung sakit. 3 beses siyang nakiusap sa Diyos. 3 beses niyang hinanap ang kasagutan sa kanyang problema. 3 beses niyang dinala sa harapan ng Diyos ng kanyang sitwasyon ay magbago. Ngunit sa 3 beses na ito, hindi siya pinagbigyan ng Diyos. 3 beses din niyang tinanggap ang salitang no.
Si Pablo meron siyang iniisip, pero ang Diyos meron din kanyang iniisip. Sa kaisipan ni Pablo, gusto niyang magbago ang kanyang sitwasyon sapagkat ito'y makabubuti sa kanya, ngunit ang Diyos may ibang plano sa kanyang kaisipan. Ayaw ng Diyos na mabago ang kanyang kalagayan sapagkat ang unang gustong baguhin ng Diyos kay Pablo ay ang kanyang puso. Kung hangad ni Pablo na magbago ang kanyang kalagayan, ang Diyos sa kabilang dako, ang hangad niya unang baguhin ang kanyang puso. Dinadala ng Diyos si Pablo sa isang mas malalim na relasyon, na isang Diyos na siya'y magtiwala ng higit kaysa nakikita ng kanyang mga mata, nararamdaman ng kanyang katawan, sapagkat ang Diyos ay may mas malaking plano at mas dakilang gampanin na nasa unahan. Ilang beses po natin natatagpuan ang ating mga sarili sa ganito ring kalagayan. Meron tayong mabigat na sitwasyon, meron tayong problema. At alam niyo naman, madalas ang problema ng tao. Alam na this. Let me say amen. Amen. Kaya nananalangin tayo sa Panginoon, Panginoon, baguhin mo po. Dahil pakiramdam mo ang iyong sitwasyon ay hindi tagilid ka, hindi ka lamang, hindi maganda sa pakiramdam. Kaya sa iyong isipan, kung babaguhin ni Lord ang aking sitwasyon, ito'y makabubuti sa akin. Kaya nakikiusap tayo sa Panginoon. Pero sa hindi may paliwanag na kadahilanan ang ating mga kahilingan, parang walang kasagutan ang ating mga panalangin, sa halip na oo, hindi ang ating tinatanggap. Sabi nga ng isang tao, pag minsan ang sagot daw ng Diyos, 3 paraan. Oo, maghintay, o kaya meron akong mas magandang nakalaan, hindi yung iyong paraan. Kaya kapag tinanggihan ng Diyos ang ating mga kahilingan at ang sagot ng Diyos ay hindi, naniniwala ka ba? Meron siyang mas magandang mga bagay na nakalaan para sa iyo? Naniniwala po ako doon. Alam na natin ang ating gagawin pag sinagot ng Diyos, oo. Pero ang tanong ngayong gabi, ano ang iyong sasabihin pag sinabi ng Diyos, hindi? Lord, siya na talaga para sa akin. Kasi napamahal na siya sa akin. Gusto ko yung wahi ng kanyang buhok. At sabi ng Diyos, hindi siya para sa iyo. Pero Panginoon, mahal ko na siya. Sabi ng Lord, hindi siya tamang tao para sa iyo. Mga kapatid, yung tanggihan ka sa iyong kahilingan, hindi maganda sa pakiramdam. You feel rejected. You feel demoralized. Nawawalan ka ng sigla, bagsak ang iyong pakiramdam, nawawalan ka ng confidence, pero lagi mong tatandaan, mas interesado ang Diyos na baguhin ka kaysa baguhin ang iyong sitwasyon. Dahil alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo, tayo hindi natin alam. At palibasa, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, alam niya na kung mauunang baguhin ang ating mga puso, lahat ng bagay ay mababago sa ikabubuti. Marami po kasi sa atin ang hinahanap natin yung pansamantalang lunas, yung remedyo agad. Tawag namin sa Katagalugan, gamot kabayo. Amen. Ang hinahanap natin pansamantala at madali ang solusyon, pero ang Diyos mas interesado siya na ayusin yung pinakang buod ng problema at walang ibang pinakang buod ng problema kundi ang puso ng tao. Kaya minsan nagtataka tayo, bakit kaya ang aking sitwasyon na hindi nagbabago? Bakit ang aming kalagayan hindi nag-i-improve, hindi bumubuti? Marahil nais ang Diyos, baguhin muna ang iyong puso bago baguhin ang iyong sitwasyon. Payagan mo ako na tanungin kita ngayong gabi.
Naniniwala ka ba na merong mga bagay sa buhay mo na kailangang magbago? Nakakaramdam ka pa rin ba ng galit, ng puot, paghihiganti, kawalan ng pagpapatawad sa iyong puso? Minsan, tao lang tayo. Nagagalit din. Sino po rito hindi na marunong magalit? Gagalitin ko kayo. Guilty ba tayo sa kasakiman sa ating puso? Guilty ba tayo na kinukuha natin yung hindi para kay Lord? Meron ba tayong matigas na kalooban na sa kabila ng napapakinggan natin ang pangangaral, mensahe kada mensahe, pero hindi tayo natitinag? Tulad nga ng sinabi ni Socrates, men know what is good, but do that which is bad. Alam ng tawang mabuti, pero ginagawa yung masama. Santiago 4:17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya ngayong pong gabi, kung ang iyong kalagayan ay tila hindi bumubuti, sa kabila na ikaw na may nananalangin at hiningi mo sa Diyos, marahil merong pang mga bagay na kinakailangan mo nang mabago. At ako'y naniniwala, higit kanino man, una ay ang Diyos, pangalawa ay ang ikaw, ang higit na nakakalam kung ano yun. Ano ba yung mga bagay na dapat at kailangang isuko natin sa Panginoon? Palakpakan po natin si Lord. Kaya una, pag minsan hindi binabago ng Diyos ang iyong sitwasyon sapagkat gusto niyang baguhin muna, ay ang iyong puso. Pangalawa, pag sumagot ang Diyos ng hindi, hindi ito nangangulugan na hindi na niya tayo mahal, kundi nais siya tayong dalhin sa mas mabuting bagay. God's no is not a rejection, it is a redirection for better things ahead. Muli balikan natin si Pablo, siya'y nananalangin sa isang partikular na pangangailangan. 3 beses siyang nanalangin, 3 beses na siya'y tinanggihan, naging maliwanag sa kanya, dinadala siya ng Diyos sa isang mas mabuting direksyon. Sasang-ayon ka ba ngayong gabi kapag ang ating mga kapritsyo, kahilingan hindi na pagbigyan, nagtatampo tayo? Amen. Sumasama yung ating loob. We view it as a rejection. Minsan, inaari nating personal na atake laban sa atin. Pag minsan, para tayong yung spoiled brat, yung batang pasaway, hindi na pagbigyan. Nakakita ka ba ng bata na naglulupasay sa lupa, sa lansangan? Ganyan-ganyan po ako nung ako'y bata. Yung lola ko, pag ako'y mayroong hinihingi at hindi ako pinagbigyan ng lola ko, naglalakad kami sa lansangan. Ako, gugulong ako sa kalsada, magwawala ako. Ganun ako nung kakulit. Wala tayong kalam-alam na ang Diyos pala'y naghahanda sa atin ng mas mabuti, mas malaki, mas magandang plano. Problema kasi ang ating pangitain ay limitado, maigsi. Ang ating pangunawa ay kapos. Kaya may mga pagkakataon ang ating tugon pag sinabi ng Diyos na hindi yan para sa iyo, hindi siya para sa iyo, hindi yan para sa iyo, hindi ka masaya. Akala mo pinagkakaitan ka ng Diyos sa isang bagay na mabuti, pero hindi, Lord, kasi yun talaga eh. Yun na yun eh. Akala natin ang Diyos nagiging madamot, kuripot. Akala mo ang Diyos ay killjoy, ayaw niya na ikaw ay maging masaya. Hindi mo alam ng Diyos ang pinakang mabuti para sa iyo. Amen. Sino pong naniniwala
ang Diyos ay totoong nagmamalasakit sa ating kapakanan. Dahil siya'y nagmamalasakit sa iyong kapakanan, hindi lahat ang gusto mo ibibigay niya. Sapagkat hindi lahat ang gusto natin makakabuti sa atin. Alam niyo ba, minsan yung ating mga panalangin, hindi lahat naman ng panalangin natin ay makakabuti sa atin. Minsan dahil sa bugso ng ating damdamin, na gusto mong sumabog, gusto mong magwala, pakiramdam mo wala ng paraan, hopeless ka na, o kaya kapag ka ikaw ay galit na galit, pakiramdam mo dinaya ka, niloko ka, in-scam ka, inabuso ka, may mga pagkakataon, nagbibitaw tayo ng mga salita, hindi natin iniisip ang consequence. Katulad po ni Moises dahil sa kanyang frustration sa mga Israelita, nanalangin sa Diyos. Anong sabi ni Moises sa Diyos? Bilang 11:15, kung ako'y ginagawan mo ng ganito, ay patayin mo na ako. Isipin mo yan. Sabi niya sa huling bahagi, at huwag ko nang makita ang aking kahirapan para bang hindi ko na kaya. Patayin mo na lang ako. Kaya pagminsan dahil po sa frustration sa buhay, depression, kalungkutan, galit, mga pagdurusa na ating pinagdadaanan, minsan nakabibitaw tayo ng mga maling panalangin, Lord, mamatay na lang sana ako. Sino po nakapagsabi na yan? Pag yun ay taas ang kamay. Patayin mo na, mamatay na lang sana ako. Mabuti na lamang, amen, salit na sabihin ng Diyos, sige, pagbibigyan kita, yan ang kahilingan mo. Kaya kung tayo laging pinagbibigyan ng Diyos sa ating mga kahilingan, baka matagal na, wala nang iba sa atin dito. Lalo na pag nag-away ang mag-asawa. Amen. Patay na lang ako. Kahit pa paano siguro iiyak ka rin. Salamat na lang sa Diyos dahil may mga pagkakataon ang sagot ng Diyos sa ating panalangin hindi, salit na oo. Sino nagpapasalamat na gano'n? Salamat sa Diyos, Panginoon, hindi mo sinasagot ng oo, bagkus hindi ang sagot mo sa aming mga panalangin. Sabi po ng isang lalaki, God answers in 3 ways. He said yes and gives you what you want. He says no and gives you something better. He says wait and gives you the best. Huwag kang magmadali. Hindi ka maubusan ng lalaki. Hindi pa po tutupiin ang kalsada. Huwag kang magmadali. Hindi ka maubusan ng babae. Hintayin mo yung tamang tao para hindi ka lumuha ng bato. Dami ko na pong nakita, maniwala ka. Pastor, dadalhin ko naman kay Lord. Ay, naku, good luck. Good luck sa'yo. Huwag kang magmadali. Pero pastor, crush ko na siya. Tumigil ka! Alam nyo, ang pinakang malaking pagsubok ng iyong pananampalataya ay kapag ka hindi mo nakuha ang gusto mo. Pero nagagawa mo pa rin sabihin, Panginoon, salamat po. Kaya mo bang sabihin, Panginoon, salamat po, dahil hindi mo binigay ang aking gusto? Kaya mo sabihin ka. Kaya mo bang sabihin, Panginoon, salamat po, hindi mo pinigbigyan ang aking kahilingan sapagkat alam ko ang iyo ang pinakamabuti. Amen. Lagi nating tatandaan pag ang Diyos ay sumagot ng hindi sapagkat meron siyang mas dakilang plano para sa iyo. Pag-aralan mo na maghintay sa kanyang perfect timing and He will give what belongs to you the best. Amen.
I said the best. Romans 8:28, nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatibagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Lahat po ng bagay nangyayari, mayroong dahilan. Wala pong nagkataon. Lahat po ay bahagi ng plano ng Diyos. Sabi nga ng aklat ng awit, the steps of a good man are ordered by the Lord. Kaya kapag sinagot ng Diyos ang iyong panalangin, He is increasing your faith. If He delays, He is increasing your patience. If He doesn't answer, He is preparing something better for you. Palakpakan po natin. Hallelujah! Kaya kung sinagot ang iyong panalangin, praise God, masaya ka, mag-alak ka. Kung naantala ang iyong mga panalangin, amen, pinahahaba ng Diyos ang iyong pasensya. At kung hindi niya sinagot ang iyong panalangin, naghahanda siya ng mas mabuti para sa iyo. Kaya kapag sumagot ang Diyos ang hindi pwede, sabi mo, salamat po! Iniiwas ka lang ng Diyos sa hindi magandang sitwasyon at baka bandang huli ay pagsisihan mo. Hindi po lahat ang gusto natin ibinibigay ng Diyos, pero ibibigay ng Diyos lahat ng kailangan natin. Palakpakan po minsan pa natin. At kahuli-hulihan ngayong gabi, pag sinabi ng Diyos na oo, walang pwedeng kumontra. When God says yes, nobody can say no. Sino pong naniniwala ang Diyos ang may huling salita? Kung merong kasabihan, nasa akin ang huling halakhak. Ang sasabihin ko naman ngayong gabi, nasa Diyos ang huling salita. Wala akong pakialam kung ano ang sinasabi ng mga eksperto sa ekonomiya na lalo daw magiging mahirap ang buhay dahil sa mga korupsyon. Wala din akong pakialam sa sinasabi ng doktor, Mrs., wala ng pag-asa ang iyong karamdaman. Wala rin akong pakialam sa sinasabi ng mga chismosa sa aking kapitbahay. Walang asenso ang buhay ng pamilyang yan. Wala akong pakialam sa sinasabi ng mga pususero at pususera kung ano nangyayari sa aking pamilya. Wala rin akong pakialam sa binubulong ng demonyo sa aking mga tenga. Pag sinabi ng Diyos, yes, I will bless you, I will be blessed. Amen. Hallelujah! Pag sinabi ng Diyos, oo, ikaw ay gagaling, ako ay gagaling. Pag sinabi ng Diyos, ikaw ay lalaya, ako'y makakalaya. Pag sinabi ng Diyos, pagpapalain kita ng walang sukat, tunay nga ako'y pagpapalain ng walang sukat. Hallelujah! Glory to God! Pag sinabi ng Diyos, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na, inaangkin ko yan, ang aking mga kasalanan ay pinatawad na. Pag sinabi ng Diyos, oo, ako'y nalulugod sa iyo, ipakikita ko sa iyo ang aking pabor, ang buhay ko'y mapupuspos sa kagalakan sa aking buong buhay. Pag sinabi ng Diyos, hindi ko ipagkakait ang anumang bagay na mabuti sa iyo, hindi niya ipagkakait ang anumang bagay na mabuti para sa akin. Kaya pag sinabi ng Diyos na oo, walang pwedeng kumontra. At kung ang Diyos ay kakampi natin, sinong laban sa atin? Sabi nga ng Biblia, maging ang pintuan ng impyerno, hindi mananaig laban sa kanyang simbahan. In effect, para bang sinasabi, pag sinabi ng Diyos, oo, walang persa ng kadiliman ang kayang pumigil sa pabor ng Diyos na ipaparanas sa atin. Amen. Pagsama-samahin ng mga tikbalang, ng mga kapre, ang mga nuno sa punso, lahat ng mga impakto at mga impaktita, magsama-sama na sila, wala yung magagawa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. No weapon formed against us can prosper. Walang tao, walang masamang spirito, walang perso ng kadiliman ang kayang kunin ang ating mga pagpapala.
Ikalawang Korinto 1:20, sapagkat maging ganuman ang mga pangako ng Diyos ay nasa Kanyang oo. Kaya nga naman nasa Kanyang siya nawa sa ikalulwalhati ng Diyos sa pamamagitan namin. Ang oo ay nasa Diyos. And when God says yes, nobody can say no. Nobody can hinder God for what He is about to do. The no of man cannot override the yes of God. Hindi po kayang takpan ng hindi ng tao ang oo ng Diyos. Wala akong pakialam kung sabihin nila ang bansa ay pahirap na ng pahirap. Kanina napakinggan ko, nagpatotoo si sister, kalagitnaan ng pandemya, sa lapoy pinagpala. Alam nyo ba mga kapatid, kalagitnaan po ng pandemya, kung kailan ang tao ay walang trabaho, hirap ang buhay, maraming negosyo nagsara, doon po kami ginawa ng Diyos na milyonaryo. Sapagkat sa Diyos, hindi po siya kayang pigilan ng ekonomiya ng tao. Pag gusto ng Diyos, ikaw'y pagpalay, pagpapalay ka ng Diyos. Pag gusto ng Diyos, ikaw ay sumagana, pasasaganain ka ng Diyos. Hindi mapipigilan ng Diyos sa kaya niyang gawin. Amen. Wala rin akong pakialam kung sabihin ng mga military analyst ng isang digmaan ay pwede mangyari anumang oras. Wala rin akong pakialam kung sinasabi ng Greenpeace, merong global warming at merong big one. Narinig nyo na ba yun? Mga kapatid, ang aking safety ay nasa aking Diyos. Ang aking kinabukasan ay nasa Kanyang kamay. Ang aking proteksyon at ng aking pamilya ay nasa Kanyang mga kamay na nagsabit ng buwan, ng araw, at ng lahat ng bituin at lahat ng mga planeta. Ang aking kapayapaan ay nasa Kanyang pangako, ang aking kagalakan ay nasa Kanyang kalooban, ang Kanyang himala ay nasa aking buhay, ang aking milagro ay nasa Kanyang kapangyarihan, ang aking pagpapatawad ay nasa Kanyang dugo, at ang aking kagalingan ay nasa Kanyang mga latay. Minsan dumadaan tayo sa nag-aapoy na pagsubok. Nananalangin tayo sa Diyos at sinasabi natin, Panginoon, iniwas ako sa apoy, iikutan ko. Ang sagot ng Diyos, hindi. Pagkatapos sasabihin mo naman kung ganun po, sa ibabaw na lang po ako dadaan, muling sagot ng Diyos, hindi. At pagkadakay nagtanong ka muli kung ganun, Panginoon, pahintulutan mo sa ilalim ako dumaan, sagot ng Diyos, hindi. Daanan mo mismo ang apoy, sasamahan kita at hindi kita iiwan. Amen. Ilang beses nating natatagpuan ang ating sarili, dumadaan tayo sa nag-aapoy na pagsubok, natatakot tayong harapin ito sapagkat alam natin tutupukin tayo. Kaya madalas ang gusto natin baguhin ng Diyos ang ating kalagayan. At kung walang nangyayari, gusto nating iwasan. Ngunit ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot, sasamahan kita. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, sasamahan niya tayo hanggang sa dulo ng sanglibutan. Ngayong gabi, tanggapin mo ang salitang hindi, sapagkat alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo. Amen. When God says no, God knows it is what you need, not what you want. Amen. Pag ang Diyos ay sumagot ng hindi, dahil alam niya ang pinakamabuti para sa iyo, hindi kung ano ang gusto mo. Magtiwala ka sa Kanyang salita, magtiwala ka sa Kanyang pangako, alam ng Diyos ang pinaka-mabuti. At pag ang Diyos ay nagsabi ng oo, again, sasabihin ko sa inyo, walang pwedeng kumontra. Walang makapipigil, walang makahadlang. Pag sinabi ng Diyos, pagpapalay ko ang simbahan sa Pateros, maging ang pintuan ng impyerno, hindi mananaig laban dito. Sapagkat yan ay Kanyang pangako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Yes, O God, pinupuri ka namin, O Diyos, at sinasamba. Salamat po, Panginoon, sa iyong katotohanan ngayong gabi.
na magkaroon ng kapanatagan ang puso ng bawat isa. Tiwala sa iyong gagawin sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok na pinagdadaanan ng iyong mga anak. Ngayong pong gabi habang lahat po'y nakayuko bilang paggalang sa presensya ng ating Panginoon. Baka meron po tayong bisita, hindi mo pa natatanggap si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Hindi po reliyon ang aming inialok sa tao. Personal na relasyon sa Diyos, pagbabago ng buhay, pagtalikod sa bisyo at kasalanan. Mahal ka ng ating Panginoon, naniniwala po ako, hindi po nagkataon ang oras na ito. Dinala ng Diyos ang iyong mga pangyapak sa lugar na ito, dahil kung tutuusin, pwede namang nasa ibang dapo ka sa mga oras na ito. Pero sa oras na ito, ikaw ay narito. Ito'y isang patunay, mahal ka ng Diyos. Inaabot ka ng ating Panginoon. At kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon, pakitas po ng kamay, huwag kang mahiya. Mahal ka ng ating Panginoon. Meron po ba sa ating kaligitan first time? Amen. Huwag kang mahiya, mahal ka ng ating Panginoon. Kung meron po, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong kaluluwa. At habang lumalapit po manunugtog, tayo pong lahat ay tumayo. Awit po tayo na isang awitin. Glory to God. Awitin natin ang sukdulang biyaya. Amen. Sino pong nagmamahal sa Panginoon? Amen. Iwala tayo sa Diyos, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kung tayo man ay dumadaan sa mga mahigpit na pagsubok, ang Diyos po ay mabuti. Sabi nga ng Biblia, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Lahat ng ating pinagdadaanan, kaya po natin yan. Sapagkat sabi ng Biblia, kung ang Diyos ay kakampi natin, sinong laban sa atin? Hallelujah. Glory to God. Oh, we give you praise and worship. Magugulan ng kapal at wagas mong magsinta. Yes, O God. biyaya sa iyong trono, nagpapakumbaba
aming kalakasan. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kanlungan sa panahon ng kabagabagan. Ikaw ang aming utang sa panahon ng takot at pangamba. Oh God, salamat po Diyos sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Palakasin mo ang iyong mga anak, lalo mong patibayin ang aming pananampalataya. Huwag kaming mawala ng pag-asa. Kung dumarating man, Panginoon, ang mga panahon ng pag-alinlangan at akin ang kaaway, Ikaw, O Diyos, ang magtanggol sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus Christ, O God. We give you praise and worship. We give you honor and glory and power. Pinupuri ka namin, O Diyos, at sinasamba. Dinadakila ka namin. Salamat, O Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Oh, yes, O God. Salamat sa sobrang biyaya mo. Minsan ba? Hallelujah, Jesus. Amen. Ako po'y mananalangin ngayong gabi. Sa bawat isa na narito, ikaw ay dumadaan sa maigpit na pagsubok ng iyong buhay. Gusto ko tang ipanalangin itaas sa ating Panginoon. Isa lang masasabing sa iyo, kapatid, kaya mo yan. Gaano man kabigat ang iyong pinagdaraanan, pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At yung paglapit pa lamang natin sa unahan, yan po'y pagkilala, Panginoon, hindi ko po kaya, kailangan kita. At yung paglapit po natin sa unahan, yung paghakbang mo pa lamang, igagalang po ng Diyos siya. Sa Biblia, bakit po merong sinasabi ng si Pedro'y nangaral 3,000 na ligtas? Mas malamang po sa hindi, nag-anyaya si Pedro kung sino ang lalapit. Kaya nagawang bilangin yung mga naligtas. Kung ang lahat po ay nandun lang sa kanilang kinatatayuan o kinaupuan, hindi mo makikita o malalaman kung ilan ang naligtas. Kaya importante po yung pagtugon, sapagkat sa tuwing tayo tumutugon sa unahan, yan po yung pagpapakita, Panginoon, kailangan kita sa aking buhay. At hindi ako mabubuhay kung wala ka. Kaya kung ikaw ay nangangailangan ng panalangin, dumadaan ka sa maigpit na panahon, lumapit ka sa unahan, tayo ay mananalangin. Amen. Praise God. Kaya po nang sinasabi ko, yung paglapit pa lang natin, igagala na po ng Diyos siya. Hallelujah. Lapit po tayo sa bandang unahan. Lapit po tayo. Para yung mga nasa likuran ay makalapit. God, we give you praise. Let your presence, let your anointing fall, O God, tonight. Oh, Ribibiyando, Robo, Shente, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Ulitin po natin ang panalangin ito. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad. Kung ako man ay nag-aalinlangan o nagdududa sa iyong mga pangako, patawarin mo po. Tulungan mo po ako na magtiwala sa iyo ng buo, walang pag-aalinlangan, na sa kabila ng aking mga pinagdadaanan, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga kahirapan, tapat ang iyong pangako.
Yan ang aking pinangahawakan. At simula po sa oras na ito, isinusuko ko ang aking buhay, ang aking kinabukasan, ang aking kalooban. Ikaw ang maghari. Palakasin mo ako. Maging matibay, matatag, hanggang sa iyong pagbabalik. Pinupuri kita at pinasasalamatan. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah. Oh God, in Jesus' name, hallelujah, Panginoon. Bigyan mo ng kalakasan, O God, ng tagumpay, O Diyos, ang iyong mga anak na ito, Panginoon. Maranasan nila, Panginoon, ang iyong himalag, ang iyong kapangyarihan, O Diyos, ang iyong biyaya, speak for blessing. O God, hallelujah, in Jesus' name. O God, in Jesus' name. Oh, by the blood of Jesus, I speak for blessing, O God, of abundance, O God, in Jesus' name. Oh, by the blood of Jesus, Panginoon, ang iyong biyaya. Oh, ang iyong biyaya, O Diyos, hallelujah. Ang iyong biyaya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Oh, Panginoon, God, we give you praise, worship, honor, and glory, hallelujah. Minsan pa, purihin po natin ang Panginoon, hallelujah. Oh, yes, O God, we love you, we give you praise. Worship, honor, and glory, and power be unto you, hallelujah. Glory to God, amen. Tandaan po natin mga kapatid, alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Huwag tayo mawala ng pag-asa, malapit na po magbalik si Lord. Nandiyan na lahat ng mga palatandaan, lalo tayo maging masigasig, maapoy, lagi tayo magpagamit ang buhay sa ating Panginoon sapagkat hindi po mawawala ng gantimpala ang ginagawa natin para sa Kanyang pangalan. Mahal po tayo ni Lord. Amen. Sino po nagmamahal kay Lord? Hallelujah. Muli, maraming pong salamat sa opportunity. Pastor Tim, Sister Lynn, na kami po inaimbitahan sa Materos. At isa pong kagalakan at karakalan po sa amin na maging bahagi po ng gawain natin dito sa Materos. Sa ngalan po ng Baclaran Church at ang kasama ko pinakamagandang babae sa Balatang Candy, Sister Chona, God bless po sa akin lahat.